high fade pumpador ang ating haircut tutorial sa ngayon na mapapanood nyo sa video ito. So mga katropa, i-subscribe lang po ninyo ang aking YTC at huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang bell notification para ma-notify kayo lagi sa aking mga panibagong video upload. At kung gusto ninyo, mag-comment din po kayo sa comment section ng aking video ito para naman dagdag suporta na rin sa ating YouTube channel. Panatilihin lang po na naka-subscribe para lagi po tayo magkasama sa bawat upload. So ito na ang ating unang gagawin ay ating gagawan ng anggulo, ang pinaka upper hair niya, kung saan yan po ang may iwan mamaya habang pinipid natin ang gilid. Ang pinakauna nating gamitin ay guard number 2 close blade. Paikot po sa gitna ng gilid ng kanyang ulo para mabuksan po ang kanyang buhok sa gilid. Ayan, paikot lang po yan. So itong fade na ito ay kakaiba na naman, ibang procedure na naman ang aking ginawa. So pagmasdan nyo po, panoorin nyo po mula umpisa hanggang dulo para malaman nyo kung ano ang buong nangyari sa gupitan na ito. So ayusin natin i-clip ang buhok ulit para kasi medyo malambot ang buhok, kaya may humihiwalay sa ating clip. Pagkatapos ko tirahin ng guard number 2 paikot, ay ang sunod nating gawin ay trimming na. Trimming na tayo ngayon. Iti-trim natin yung taas ng dinaanan ng guard number 2. Ayan, para open na ngayon ang kanyang gilid. Ayan po. So ang mga procedure ko sa paggugupit ng fade ay iba-iba po ang procedure ko. Pero sana kahit ganyan ay mayroon po kayong masilip na ideal sa aking mga technique. Ito ay binabahagi ko lamang ang aking konting kaalaman sa paggugupit. Kung gusto ninyo ay pwede nyo po rin gayahin. So tuloy-tuloy lang po natin hanggang matapos mawala ay trim ang ating mahabang buhok sa gilid na halos ipantay natin sa size number 2 guard. Ayan. So napaikot natin ang trimming ngayon. Pagmasdan nyo po ang susunod na aking gagawin. Pagpagan natin para matanggal yung mga buhok na napagputulan. So gumamit po tayo ng detailer para gumawa po tayo ngayon ng pattern or lilinyahan natin kung saan ating hagurin at makikita ang kanyang fade mamaya. So ayan po, tinaga natin yan, paikot. Yan po ang natural high fade nya. Yan. Ayan po. Panoorin niyo po maigi ang aking ginagawa, mga katropa. So kukunin lang po natin yung buhok sa banda, sa baba. Ayan. Palit tayo ng detailer, yung Kimi, para hindi gaano mahirapan ang ating detailer. Kasi matalas naman tong Kimi natin eh. Ayan, kuwang-kuwa yung buhok ko. Talagang di pa rin nagbabago si Kimi detailer. Pang zero po talaga yan eh.
Ingat lang po sa pagtanggal ng buhok, baka dumiretso sa linya, di sira na. Ayan po. Ayan. So natanggal natin yung buhok sa baba. Magpag ulit para matanggal yung mga buhok kahit pa paano. So gumamit tayo uli ng corded clipper or ano pa man na clipper na inyong gustong gamitin. Gumamit tayo na ngayon ng guard 1.5 close blade. Yan po yung dinaanan kanina ng guard number 2 close blade. So pagkatapos natin daanan ng guard number 2 ay nag-trim tayo sa gilid para mabuksan. So pagkatapos noon nilinyahan natin, ginawa natin pattern kung saan may kita ang fade. So yung ginagamit ko ngayon na guard ay guard number 1.5 close blade. Tuloy-tuloy lang po yan sa pag-agot. Ang sumunod na proseso na ating gagamitin na guard ay guard number 1 close blade sa baba ng dinaanan ng 1.5 guard close blade. Paikot lang po yan para unti-unti nang mawawala yung ating pinaglinyahan. So konting pitik lang ng uno para hindi lumagpas sa ating pinaka-limit na hagod. Ang sumunod na proseso, gumamit tayo ng guard 0.5 close blade with combination. Walang guard, isagad yung blade at sa gitna at pantay. Yun po yung ating blending ngayon para mawala yung linya. Ayan po. Ulitin ko po. Guard 0.5 close blade. Then combination without guard, isagad mo yung blade sa gitna at pantay blade. Yun po yung blending natin sa fade na yan para mawala po yung pinaglinyahan. So paikot lang po yan para ma-develop ngayon yung blending. Ayan, tuloy-tuloy lang po. So itong gupit na ito ay yan po ang kanyang style ng fade niya. Dahil sa pagpipade naman kasi ay marami tayong classification, hindi po pare-pareho para hindi po magsawa ang ating mga mata at lalo na yung mga nagpapagupit. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung ating ginamit na guard at saka yung combination natin. Ayan, kung saan meron tayong nakikita na medyo mangitim-ngitim pa, kaya gamitan po natin ng nararapat na guard or combination para mawala po yung ating target. So konti na lang makumpleto na natin yung blending at matatanggal natin yung pinaglinyahan. So very natural high fade po ang tawag natin dito. Tamang-tama lang yung high fade nya. Very normal speed po siya. Wala pong halong cut or edit or speed, kundi natural lang talaga. Ayan. So mamaya mapapaayos natin yan. Ayan po. So itong haircut tutorial kong ito ay pumatak din ng 34
minutes and 30 seconds. Kasama na yung introduction ko. Ibig sabihin, nasa 34 minutes lang. Very normal speed po yan. Hindi po siya nag-pass forward or speed editing, kundi yan po ang pinaka-natural na speed. Yan, ayusin natin uli yung naiiwan na medyo kumanto or nangitim ay ating ititrim ngayon para magkapantay-pantay po siya. Ganyan lang po ang paggugupit. Unti-unti nating dinidevelop, kumbaga. So ayan. Mas maganda kasi gamitin yung suklay na manipis at medyo open yung ngipin niya para yung buhok ay pasok na pasok at mapuputol ng ating clipper. Ayan. Medyo may itim pa sa likod, kaya i-trim natin yan. At saka mamaya i-finishing touch din naman natin yan para yung mga nakausli or medyo may hawi pa, kaya ating ititrim yan mamaya gamit ang ating gunting. So ayan. Yang ganyang style ay sadya po natin ginawa yan para maiba naman. Sana itong ginagawa kong ito, haircut tutorial kong ito ay makatulong sa inyo at sa aking YouTube channel. Ayan, natapos natin i-trim. So parang maganda yung reflection ng ating blending ngayon dahil unti-unting napapaangat. So pagpagan natin para matanggal yung mga buhok na napagputulan, para kitang-kita ngayon ang kanyang gupit. So isprayan natin yung kanyang long hair para maayos-ayos naman. Dahil umpisahan natin ngayon yung paggawa ng shape line niya sa noo. Ayan, yung mga baby hair, ayan po ay tatanggalin na natin dahil hindi na yan makakasabay sa pumpador niya mamaya. Gamit ng detailer. So ako nag-uumpisa ako gumawa ng shape line dito sa noo niya ay lagi po banda sa kaliwa. Ayan. Ayan po siya. So tignan nyo maigi ang aking ginagawa kung paano ko ginagawa ng shape line. Straight lang yung left side nya, patayo lang. Wala siyang patilya na naka-curve. Diretso lang. Ayan. So medyo open yung kanyang noo, kaya limited lang ang ating paggawa sa shape line para hindi naman gaano masyadong ma-open, dahil need lang talaga na malagyan dahil yun ang gusto niya. So i-detail natin ngayon yung kanyang fade para sa pag-ahit mamaya ay hagurin na lang pababa
at hindi na makikita yung black or white. Paikot lang yung detail na yan hanggang maabot natin yung right side para buuin ang kanyang shape line sa noo. Ito na po siya. So maingat lang po sa paggawa para hindi po tayo maligaw ngayon at hindi mahawi ang kanyang shape line. Ayan. So nakikita natin ngayon na tagos na ang kanyang shape line. Nagawa na natin ng shape line. Pagpag na naman uli para tumalsik or matanggal yung mga buhok na naputol. So medyo may kapal pa konti ang kanyang blending, kaya gamitan natin ngayon ng clipper para i-blend kung anong nararapat na guard na gamitin at combination para ayos na ang kanyang fade blending. Ayan. So pitik-pitik lang hanggang maayos na yan. Ganyan lang po yan. High fade pompadour ang tawag sa gupit na ito. Ayan, napaikot natin ngayon yung ating pag-develop sa blending. Ayan. So gumamit tayo ngayon ng tubig para sa pag-ahit natin. Siguro hindi na gaano itong mahirap ahitin dahil halos napulido na natin ng detailer. Tsaka yung shape line niya sa noo na detail natin. Tsaka hindi naman gaano makapal ang kanyang buhok. Malambot lang yung buhok. Ayan. Ahitin natin ngayon para malinis na at sharp na sharp yung kanyang shape line at saka yung fade niya. Ayan po. At sana bago tayo mag-ahit, siguraduhin bago po ang ating blade para matalas at hindi masakit. Ayan, iayitin lang po natin yung buhok sa baba para talagang puting-puti siya at makinis. At sana mga katropa, kung nagustuhan ninyo ang video haircut tutorial kong ito, ay mag-subscribe po kayo at mag-comment po para sabihin nyo po kung ano ang nasa
kung ano ang inyong masasabi sa haircut tutorial kong ito, ay i-comment nyo po para makapag-adjust po tayo. Dahil dati-rati sa mga video ko ay nakapass forward nung mga nakaraang mga video ko pa na konting minuto lang naman kasi yon. Kaya ngayon ay aking buong video talaga na ipinakita ko na at walang fast forward para masundan po ang bawat ginagawa. So napaikot natin ngayon yung ating pag-ahit sa gilid hanggang dito sa right side ng kanyang noo, yung shape line niya. Kaya sa mga baguhan na barbero, madali lang po yan. Basta tanggalin lang po yung kaba at matapang po sa bawat ginagawa para makuha natin yung mga gupit na nais natin. Itong haircut tutorial kong ito ay ano lang naman kasi ito, kumbaga mga mapagkuhanan lang ng konting ideal, kumbaga, na may dagdag nyo sa inyong original technique ay mabuo po, ay hindi po imposible na talagang gaganda ang ating kumita at gagaling, kumbaga. So ito na, isi-shave natin gamit ang Shingpa shaver. Konting hagod lang yan dahil naahit natin, yung manira-nira lang na hindi kayang pudpurin ng blade. Kaya magagawa na itong shaver na to, Shingpa. So dito na tayo sa top hair niya, magti-trim na po tayo. Panoorin nyo na lang po kung ano ang mga ginagawa ko, kung paano ko iti-trim hanggang sa mag-groom tayo at finishing touch. Naway nakatulong sa inyo or napulutan ninyo ng konting ideal, ay malaking bagay na po iyon. Huwag lang ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking YTC. Malapit na po matapos ang ating tutorial ngayon. Sana mag-subscribe po kayo at panoorin niyo po hanggang matapos. Maraming salamat sa inyong lahat.